Tropa, kung sawa ka na sa kulay ng stock mugs mo, pwede mong gawin to. Tingnan mo yung kulay. Two-tone yan mga tropa. Easy DIY lang, gamit ng samurai paint. Kung interesado kang malaman kung paano magpintura ng mugs ng ganitong design, watch mo yung buong video tropa para makakuha ka ng idea. Alright, game! At ito yung stock mugs natin ng NMAX version 1. Tapos ko nang applyan ng primer yan mga tropa. Ginamitan natin yan ng Surfacer UCH210. Pero syempre, bago ako nag-primer, in-strip to metal ko muna yan. Ginamitan natin ng paint remover. Tapos hinugasan, naglihat tayo wet sanding number 800. At ngayon naman magbe-base color na tayo mga tropa. Ang ginamit natin, white 2102. So kailangan muna natin magbuga ng white dahil nga yung kulay na gagamitin natin dito, fluorescent colors. At after matuyo ng white, nagbuga naman tayo ng fluorescent orange. Ang code na fluorescent orange, number 55 mga tropa. So bali dalawang kulay gagawin natin dito, no? Ito namang isa, yung kapares niya, ang ibinuga natin, fluorescent green. Ang code nito mga tropa, number 54. At ngayon naman, magmamasking na tayo mga tropa. Gagawin na natin yung mga malilit na stripe. Dito, no, sa paggawa ng mga stripes mga tropa, depende sa inyo kung ilang stripes yung gusto nyo. Depende sa inyo kung anong posisyon. So bali yung ginawa natin dito, no, ito na yung pinakasimple, straight lines lang yan mga tropa. Tapos katapos natin maglagay o makompleto yung mga masking para do sa stripes, babalutan naman natin yung mga portion na hindi na dapat mapinturahan, na sa ganon hindi siya magkaroon ng overspray. And then bubugahan na natin to ng black. Ang gamit natin, black 30109. Tapos magtatanggal na tayo ng mga masking tape mga tropa. Basta be sure, bago magtanggal ng masking tape, tuyong-tuyo dapat yung pintura. At syempre ganon din, bago ka maglagay ng masking mga tropa, dapat tuyong-tuyo ang pintura, na sa ganon hindi bumukat yung masking. At lalagyan din natin to ng logo ng NMAX mga tropa. Ginamitan natin yan ng vinyl cutout stickers. Tapos kinuberan din natin yung mga gilid nito, na sa ganon hindi ulit magkaroon ng overspray. Ginamitan din natin ng airbrush, black 30109 ang ginamit natin. Pinatuyo ulit natin at saka natin tinanggal yung masking tape at saka itong vinyl cutout sticker para makita na natin yung logo. At ang pinakahuli, syempre magta-top coat na tayo mga tropa. So ito, no, nagbubuga na tayo ng clear 1128. Pwede ka rin gumamit ng K1K clear tropa kung iyan ang gusto mo. So, ang ginawa natin dito, binugahan natin to 3 coats mga tropa. Nang sa ganon, protektado yung pintura niya. At bago nga pala kayo mag-top coat mga tropa, i-check nyo mabuti, no, kung meron pa mga naiwan na mga masking, kung meron pa mga naiwan na mga adhesive, kung meron man ano, dapat malinis na malinis yan bago kayo magbuga ng top coat clear. Alright mga tropa, ito na itsura ng stock mugs natin. Naka two-tone na siya at meron pang design. So ganyan lang kasimpleng gumawa ng mga ganitong klaseng design ng mga pintura na sa mugs ng mga tropa, no? Ngayon, kung gusto mo isang kulay lang, gusto mo fluorescent colors lang, ganun din yung proseso mga tropa. After ng primer, magbubuga ka ng white, and then saka mo ibuga yung fluorescent colors. Kahit na hindi fluorescent color, basta mga light colors mga tropa, dapat magbuga ka muna ng base white, na sa ganon lumabas yung tunay na kulay ng mga light colors o yung mga fluorescent colors. Alright, so ayan mga tropa, sana may natutunan na naman kayo, no? Sana nakapulot na naman kayo ng kaunting kaalaman kung paano gumawa ng ganitong mga kulay at ganitong design para sa mga stock mugs nyo. So ulit, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Scooter Kid. Syempre, big shoutout sa Samurai Paint Philippines. So paano mga tropa? Kita-kits na naman tayo next video. Ride safe palagi. Peace!